Isang nakakagulat at nakakahiya na eksena ang nabunyag sa loob mismo ng isang seksyon sa Kongreso. Huli sa aktong nagsusugal sa online sabong ang isa sa mga empleyado sa isang mambabatas na umunay kilalang tuta ni Tamba, isang kontrobersyal na negosyante na matagal nang iniimbestigahan dahil sa illegal na operasyon ng online sabong. Ayon sa mga ulat, habang seryoso ang talakayan sa session hall, nahuling bukas ang mobile phone ng nasabing tauhan at live na nanonood at tumataya sa isang online sabong match. Agad itong pinansin ng ilang kasamahan sa media at staff sa loob ng planaryo. Lumabas din sa imbestigasyon ng individual ay umano'y malapit kay Tamba at kilala sa likod ng mga iligal na pagsugalan online. Matapos ang insidente, lumantad rin ng tauhan na inaming may koneksyon siya sa mga operasyon ni House Speaker Tambaluslos. Sa ngayon, umuusad ang mga imbestigasyon sa insidente habang nananawagan ng publiko ng agarang aksyon laban sa mga sangkot. Mari namang kinundena ng ilang mambabatas ang naturang gawain at iginiit na hindi dapat palampasin ang ganitong uri ng kapabayaan at katiwalian sa loob mismo ng Kongreso. Patuloy naming tututukan ang kabulgarang ito at mag-uulat ng mga susunod na hakbangin ng pamahalaan. At yan na ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy ng pagtutok sa mga silip ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Ayun, palakpakan natin itong si Senator Rodante Marcoleta. Ngayon, medyo maliwanag na sa akin yung sunod-sunod na demolition job dito kay Chis Escudero. No, kasi hindi lang ho sa gusto nilang maupo itong si Tito Soto bilang Senate President. Sa tingin ho natin, isa ho sa mga dahilan kung bakit gusto nilang maupo bilang Senate President itong si Soto. Isa na ho yan, ang pagkakatalaga bilang Blue Ribbon Committee dito kay Senator Rodante Marcoleta. Kasi pagka ho yan ang nag-Blue Ribbon Committee, talagang maghahalo ang balat sa tinalupan. Inaasahan na ho natin na mangyayari ang mga bagay-bagay na yan. Wala ho kasing BS itong si Sen Dante. Yan. Thank you, Sen. Well-deserved po. Karapat-dapat ho kayo sa posisyon Itong si Mong Katibi talagang blooming na glowing. Ibang klase. na yan. Kasi alam namin na ipaglalaban nyo kung ano yung dapat at nararapat as always. God bless. Ayun na nga mga kababayan, yun ho ang naging mabilisang video nitong si Ma'am Cathy Binag at kasama niya itong si Senator Rodante Marcoleta. Ito naman ho ang video na kung saan binabati nitong mga kasama nitong si Senator Rodante Marcoleta dyan sa Senado. Birthday to you. Sen Dante, mapapansit ka naman. Ano ba yan? Pakanton ka naman. Oh, ito si Sen Dante. Pakanton ka naman, Sen. Senator Rodante Marcoleta. Magpakanton naman ho kayo. Oh, sabay selfie ni... Oh, yun. Oh, lipat ho tayo dito kay dito kay Boy Talpak. Oh, yan na nga ba sinasabi natin. Di ba? Yan ang problema. Yan ang problema sa mga congressman na yan. Matakin nyo, nasa loob ka ng bulwagan na kung saan dapat sana yung mga bagay na nangyayari dyan pumasok ka sa bulwagan na yan, dapat yung nasa zone ka, kumbaga. Nasa zone ka na kung saan ang target mo ay makagawa, makatulong sa mga kasama mo para makabalangkas ng batas na makakapagbigay ginhawa sa sambayanan. Kaso pagpasok niya, kunin niya cellphone niya, talpak ang gagawin niya. Yan ang uri ng mga congressman na inahalal ng mga Pilipino. Kaya wag ho kayong magtaka kung bakit hindi umuunlad ang bansa na to. Kasi pati mismo yung mga congressman na inahalal natin, ay hindi pala yung inhalal to. Ayaw ho ito. Kung kanino mang congressman to Kung kanino mang congressman to, good luck na lang ho sa inyo. Tingnan nyo naman ho pinagagawa ng congressman nyo dyan sa House of Representatives. Napakawalang hiya. Kaya ibang klase ho mga kababayan at nagsasalita sila doon, nandiyan ka nakaupo, ang trabaho mo makinig. Ang trabaho mo kumontra sumang-ayon sa mga pinag-uusapan. Hindi nila sinabi na pag upo mo dyan sa House of Representatives, magtalpak ka na. Di ba? Magsugal ka na. Kasi ang problema dito, pagka nanood ka niyan, ibig sabihin, tumataya ka. Halimbawa ako, di ako nanonood niyan. Hindi nga ako sumisilip niyan kasi di ako tumataya.
At wala akong pakialam sa mga ganyang klaseng bagay. At kung ikaw ay congressman at nanunood ka niyan, isa lang ho ibig sabihin yan. Anak ng tokwa, ito parang nakikita ko ng trip nitong mama na to. Babae, sugal, alak. Yan ang trip niyan. Sa katawan pa lang, kitang-kita na di ba? O, sino ba to? I-comment nyo sa baba ang pangalan niya. O, lilipat to tayo dito kay School Bukol. School Bukol. Ito si School Bukol. Ito si Legal Luminary. Pakinggan nun. Pag nakikita ko talaga tong mama na to, si School Bukol. Ito, pakinggan natin. Game, School Bukol. Inform me that, but you asked me the question. Pero kung minority SP, ano pong Actually, decision? ako nagsuggest noong August 6 Pero meron nagsasuggest na ngayon na. Pag-aaralan pa ng iba Diba? Meron naman yung nagsasuggest na August 11 kung mag-file ng MR ang House. Sabi ko, let's meet halfway. Pwede naman Wednesday next week. I'll give ample time for everyone to study. Sir, sabi kasi ng SPGs, no need na. No need na mag-convene na para itakal yung impeachment kasi We can tackle it as a Senate. That's what he means. Kasi impeachment. Ito naman intrigador talaga, intrigero itong mga reporter na to. Sinabi niya, no need na, based doon sa kanyang pangsariling opinyon. Pero collegial nga yung yung Senado. Kaya pagka pinag-usapan yan, pag-uusapan at kayo naman, kaya nag-aaway-aaway yung mga ini-interview nyo pinagbubol-bol yung mga tanong nyo I don't think so. I think we can tackle it as a Senate. Sa tingin sa SP, ba't di na kailangan mag-convene sa impeachment? Depende sa desisyon namin. Depende sa desisyon sa August 6. That question can be answered after August 6. So yung kailangang aralin para sa August 6, alin po yung MR? 197 pages yung decision ng Supreme Court. You won't be able to read and understand it within a few hours. Sorry, SP, united ba yung decision ng minority na sundin yung SC decision? O wala pang ganun? Wala pang ganun. Ang pinag-usapan na, we will tackle it by August 6. As a Senate? I think we should act it. Dahil baka sabihin, pinungunahan ko yun. Senate? Umaano na. Higa nga linalagay na nitong si Soto ang kanyang sarili sa tama niyang kalagyan. Yan. Huwag mo nang ilalabas yung legal luminary mo. Anak ng toka. Abogado ka. I-advise mo ang isang senador na labagin ang utos ng Korte Suprema. Labagin ang final and executory Di ba? O ano ibig sabihin no, lalabagin niyo 'yon? Utos ng Korte Suprema yung mga huwes o mga associate justice na talagang napakadalubhasa sa batas. Ikaw nag-gumraduate ka lang noong lockdown attorney ka lang. Kala mo kung sino ka ng legal luminary, di ba? Tama yan, Soto. Ilagay mo lang sa pwesto ang sarili mo at hindi ka mapapahamak, di ba? Pero pagka ikaw nagbida-bida ka, may kalalagyan ka dyan. Ito ang tagpo noong itong si Senator Rodante Marcoleta, idideklara na bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ito mga kababayan, panoorin Section natin. 13, in relation to Section 18 of the Rules of the Senate, I move that we proceed to the organization of various standing committees of the Senate through the election of the respective chairpersons. I so move, Mr. President. Any objection? Yan. Hearing none, motion is approved. Mr. President, Nako. I move that we elect Senator Rodante Marcoleta as chairperson of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none, Senator Marcoleta is so elected. Yes! Talakaan natin. Ang ganda. Ngiting tagumpay. Yung ngiti na yon hindi para sa sarili ho niya. Yung ngiti na yon hindi para masabi na, ako ang chairperson ng Blue Ribbon Committee pero wala namang gagawin, di ba? Papanoorin niya lang magnakaw yung mga magnanakaw sa pamahalaan. Hahayaan niya lang lumampas yung mga pagnanakaw, yung mga kabalinto na nangyayari sa ating bayan. Hindi ho yun. Yaan yung ngiti na kung saan malayo pa lang alam na natin na mayroong gagawin. Tingnan nyo naman, ang ganda ng ngiti, talagang, isa pa, tingnan nyo mga kababayan, ito yung ngiti ng tagumpay. Any objection? Hearing none, Senator Marcoleta is so elected. Sinasabi ko, di ba?
Oh, sigurado naman ho tayo, 100%. Ibibigay na ho natin ika nga yung laban dito kay Senator Rodante Marcoleta dyan sa Senado, di ba? Pagdating sa flood control, ang dami mong problema, sir. Ang dami mong problema, Sen. Di ba? Puro kakurakutan ang nangyayari ngayon. Ha? Pagdating sa kuryente, nako, yari itong mga sa kuryente na to, ya. Itong mama na to, hindi nyo madadaan sa lobby money, ika nga. Ha, hindi nyo madadaan sa labi-labi to. Hindi kayo pwede magpadala ng ano nyo dyan, ng yung mga padrino-padrino. Nako, yariin kayo nito. Ha? Yung presyo ng kuryente, ano pa ba? Presyo ng mga pangunahing bilihin, yung mga magnanakaw sa pamahalaan, yung mga flood control, yung mga... Basta, marami hong iimbestiga niya si Senator Rodante Marcoleta. Yung mga tuwad, ay naku, pati sa tuwad ko, marami ho yan. Ha, marami ho yan mga kababayan. Marami hong kalokohan na nangyayari ngayon. Pati yung mga Senadante, pati yung mga diversionary tactics na ginagawa ng administrasyon na to para ika nga malihis ang atensyon ng ating mga kababayan doon sa tunay na mga issue na dapat mapag-usapan. Ha? Kasi ano to itong na-master ho nila yung art of diversion. Art of diversion, ika nga. Na-master ho ng administrasyon na to. O flood control issue, o sige, boxing, Torre, tsaka itong si Baste. Anong nangyari? Di ba? Hindi na nagtanong ang ating mga kababayan, nagganyan-ganyan lang yan si Nicolas Torre. O, tapos ang usapan. Na-master ho nila yung art of diversion. Ito, rekta ho tayo. Yung pagkaguman niya na yan si Rodante Marcoleta, alam niyo na yan, sabi niya, presyo ng kuryente, nako, tapos na yan. Kahit yung lang isa na yon. Alam nyo mga kababayan, kahit yung isang presyo ng kuryente na yon, maisaayos ni Senator Rodante Marcoleta. Napakalaging ginhawa ho sa milyong-milyong mga Pilipino. Yan hong sabihin ko sa inyo. Isipin nyo na lang, 1.5 ang inyong electric bill, buwan-buwan. Mabawasan lamang ho yan ng 500. Yung 500 na yun, baon na yan ni Junior, di ba? Pambili na yan ng gasol. Panggas na yan sa sasakyan. Ang dami hong pwedeng magawa Pagka natapyasan ang presyo ng kuryente at ang tatrabaho dyan, walang iba. Yan si Senator Rodante Marcoleta. Rekta ho tayo. Continuation ho ito mga kababayan. Doon sa naging press con nitong si Cheese, itong si Boy Gilay. Tuloy natin mga kababayan. Reforms na implement ninyo pagdating sa approval ng budget para maiwasan itong mga ganitong controversies at malabo ba yung gusto ni Presidente na halos wala na kayong baguhin doon sa budget? Hindi naman nga pwedeng walang baguhin. Again, Congress has the power of the purse. No NEP is perfect. But as long as it is based on discussions made openly with transparency and accountability, wala ako nakikitang problema. Again, gaya ng sinabi ko kanina, two heads are always better than one. Hindi naman alam ng lahat ng executive department officials ang problema ng bansa. Kaya nga, minabuti ng mga nagsulat ng saligang batas na dadaan yan sa prosesong ito, kung saan makukuha ang input ng mga mambabatas, partikular mga kongresista, dahil sila ang directly elected representatives of the people. Pagdating sa BICAM, paano mas magiging transparent? Kasi doon lagi sinasabing nangyayari yung mga ganong hocus-pocus or mga insertions sa BICAM. Again, when I was the Finance Committee Chair, binuksan namin yung BICAM. Wala namang nagpuntang media. In-announce nung nakaraan din. Ang nangyayari kasi sa BICAM, more often than not, is just the secretarial staff that's meeting. Nag-o-compute yung mga yan. Ito yung version ng Senate, ito yung version ng House. Saan yung kinuha, saan kinuha. Halos wala namang, it's basically computation of those who are good in the budget. Kahit noon ang BICAM palagi nasa PCA. Sino ba yung matagal na rito? Di ba? Sa PCA, lately ginawang sa House, pero PCA madalas. I think noong time ko, PCA pa din. SP na wala namang... Hindi yung actual BICAM. Hindi yung meeting. Yeah. Yung actual BICAM na puro mga laptop na ang gamit nila, sa PCA usually yun. Hindi, yung meeting lang. Pero yung actual BICAM, yung nag-meet yung House Appropriations Committee at saka Senate Finance Committee, it's basically the staff that's basically reconciling the two different versions. Kasi alam mo,
Nakita ko yon nung nag-finance chair ako. Ang Senate may dadagdagan na item, pero iba, may pagkukunan siyempre yun. Zero-sum game eh. Ang House may dinagdag at iba rin yung pinagkunan. So kailangan nilang pagtugmain yun. And it's actually a more of a secretarial mathematical job of reconciling the two versions. Tapos pag nangyari yun, ipepresenta na ngayon yun sa respective chairperson para aprubahan yung nireconcile nilang version. Sir, para may iwasan yung mga insinuation, mga duda and all, pwede ba na ilabas na lang ng Finance Committee Chairman yung listahan ng mga amendments ng bawat senator? Like, kung halimbawa kayo, nagpalagay kayo ng so-and-so amount with the total amount para kita ng lahat. Ginawa ko din yon nung Finance Committee Chairman ako. Papanukala ko rin kay Senator Win ngayon na Finance Committee Chairman na gawin yun. Pero nagawa na rin dati yan na pinanukalang amendment ng bawat isa ay ginawang open. Kaya nga mas gusto ko, di ba, lahat pinagdedebatihan sa plenaryo imbis na sa caucus. Tsaka, ano yun? dapat live stream. Gagawin yan, sir? Kaya this time? Again, I will suggest that to Senator Win. That will most likely be discussed in the majority caucus in response to the President's call as well. Pero hindi naman po pwede na walang babaguhin at hindi pwedeng baguhin yun na nakaukit sa bato. Tingin ko hindi mangyayari yan dahil that will be depende. Ulitin ko, tama ba lahat na ipapanukala nila? Bigyan ko na halimbawa. Biglang nagbago ang isip ng executive sa 2025 budget at nagsabing dagdagan natin yung combat pay ng ating mga sundalo. Sa halagang, kung hindi ako nagkakamali, 15 ba o 18 bilyon. So bahagi yun sa nabago sa 2025 budget, pero nanggaling mismo sa executive yun. Saan ngayon kukunin yun? So parang confidential funds ng OVP, nasa NEP originally, diba? Yung confidential funds ng sa tapos tinanggal. Diba? So, sila mismo yung nagpatanggal nun. Diba? So, yung mga pagbabago, marami naman pinanggagalingan. Yun, nagiging transparent din ba yun? Minsan, yung mga secretary, makikipag-appointment na lang bigla. Di ba? At hihilingin na lang sa... Grabe, no? Ang mahal ho nito mga kaganapan na to. Kailangan hong ng bilyong halaga para para mapag-usapan ito sa social media, para mabuksan itong mga ganitong klaseng detalye sa sambayan ng Pilipino. Hindi, dati ho sila lang ang naglulukuhan, sila lang ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyayari pagka may BICAM, pagka mayroong budget, paano ang proseso ng budget. Sila lang ho yan dati, pero ngayon, ang kagandahan ho, ang problema nga, napakalaki na nagastos ng sambayan ng Pilipino para ipambayad namin dyan sa mga detalye na yan na dapat noon pa man, pinapaalam nyo na sa sambayanan. Ano ho pala yung budget deliberation, parang parang mga gangster sila, no? Nung magmi-meeting sila sa isang lugar, sila lang, tapos nag-uusap-usap sila kung magkanong figure itong sa ganito, itong sa ganyan. Wala akong partisipasyon ang sambayanan. Yung tinatago nila, yung word na representante, na kesyo sila ang nagre-representa dito sa distrito na to, pero puro interest ng pamilya nila at political ambition nila, yun ang tinutulak nila diyan sa mga budget na yan. Kaya nakakalungkot ho talaga mga kababayan. Noon pa ho ito, noon pa. O ngayon, ito ho'y magpapatuloy. Ito, bibigyan ko na ho kayo ng didiretsuhin ko na kayo. Hindi ho ito matatapos ngayon. Hanggat hindi ho natin pinutol o iniba itong bulok na sistema na to, mananatili ho tayo na paulit-ulit na ganito hong nangyayari. Okay? Paulit-ulit ho itong mga kababayan. Pagka binago natin ng sistema, merong tsansa na mabago itong buwisit na sistema, itong mga kaganapan na to. Pero habang nananatili tayo dito sa dito sa sistema na to, wag na ho kayong umasa na magkakaroon ng hahanap sila ng paraan kung paano makakapagnakaw yung mga walang yan. Kung hindi na lang makuha sa tag dito, diyan sa committee level, hindi pa rin nila makuha sa BICAM, hindi pa rin nila makuha diyan sa small committee nila o kung ano pa man yan, doon pa lang sa Malacanang level na insert na nila yung mga pagnanakaw na gusto nilang mangyari. Yun ang sigurado. Sana pag may magbabago mula sa executive, ganun din ang maging panuntunan. Maging transparent din yung mga pagbabagong nagmumula mismo sa kanila. Pero sinabihan na doon sa Secretary
Kasi sinabihan ko din siya, nung nagkausap kami, ilang linggo na nakalilipas, na kung gusto niyong panindigan yung budget para hindi na masyadong magulo, sabihan niyo yung inyong mga kalihim at head of office na wag nang maglako dito sa Senado at sa Kongreso ng dagdag na pondo dahil dapat, hindi ba, dumaan na yan sa masusing proseso. The budget call of the executive is always in the second month of the year, February. So isipin niyo, March, April, May, June. 4 na buwan yan na duman dapat sa butas ng karayom bago isumite ng presidente pag-deliver niya ng SONA, ang NEP ng executive branch. So sana wala na masyado ring pressure o mga request mula sa executive branch din. Make it public, sir, pag may cabinet members na humihirit ng additional funds. Same, sabi ko nga, dapat pareho ang panuntunan. Sir, yung BICAM, pwede ba yun naka-livestream katulad nung kapag may budget hearings? Kasi pag BICAM naman, pinapatawag lang yung media kapag nag-opening. Tapos pag nagkamayan sa dulo. Pero yung pinapaalis kami sa kwarto kapag nagsimula na talaga yung totoong meeting among the panel members. Kasi nga, ang karanasan ko, nung finance chairman ako, ang karanasan ko ay it's basically a reconciliation of the different items na tinanggalan at dinagdagan ng magkabilang panel. Tapos, pagpapasahan yon ng tinatawag nilang small committee ng both houses, di ba? So, kung may gagawin transparent, dapat gawin transparent yung pagpupulong na yon ng mini o ng big BICAM. Pero yung actual act of reconciling, yun ang mas matagal eh. Siguro mga 2 linggo yun eh. Nahahanapin nila saan kinuha ng house to, saan binawas to, kukumpara mo sa NEP, kukumpara mo sa GAB. That is the more tedious job being done by the Secretariat na mabigat actually pagdating sa BICAM. Sir, na-mention nyo si Senator Win na magiging Committee on Finance. So, obviously, may mga distribution na ng committee chairmanship. Formality na lang yung sa plenary. So, pwede namang malaman sino yung hawak ng mga major committees? Nabasa na kahapon si Senator Joel Villanueva, ibang komite, antabayanan na lamang natin ang pagbabasa din sa plenaryo. Again, hindi naman namin tinatago o matatago ito eh. Kaya lang, ayoko rin pangunahan yung aktual na pagbasa sa plenaryo. Gagawin namin yan ngayon at hanggang bukas siguro. Baka mag-extend pa hanggang sa darating na Lunes at Martes. But we expect to be able to organize the Senate by next week. Insofar as naming the chairman and members of all the committees, including the commission on appointments on the part of the Senate and the Senate Electoral Tribunal. Pero may bibigay dun sa 5 minority, sir. Minority senators. Yes, except for the minority leader, which by tradition does not have a committee because he's automatically a member of all committees. Ano po yung mga committee na i-offer sa minority? Again, ayokong pangunahan hanggat hindi nababasa sa plenaryo. Dahil babasahin din naman sa plenaryo yun. Even the committees to be given to the members of the minority will be decided upon by the plenary. Yung Blue Ribbon, sir, kay Marcoleta nga, sir. Yun ang direksyon. Pero babasahin din yan siguro bukas o makalawa. Justice Committee, kanino, sir? Sally, Ulit talaga tong si Sally. hello, nagawa mo na ako. Uto-uto niyan. Sir, clarify lang. Ano? Ang ganda nito Sir, clarify lang. So, dun sa mga in-insert nyong under nandun ka pa? Isa lang, sir. Sa mga insertion ng budget, wala talaga kayong ibinulsa or meron? Wala. Kaya nga, gaya ng sinabi, gaya nga ng unang tanong kanina. Ayan na naman kayo. Tatanungin niyo ako ng ganyan tanong, tapos i-quote niyo ako ng base sa tanong ninyo. I think that's an unfair thing to do, quite frankly. Senator Alan Peter. If I have never had, no single case has ever been filed against. Ano ho talaga nila yan mga kababayan? Yan trip ng mga reporter dyan. 27 years in government. Not only as a member of Congress, not only as a member of the Senate, but also even as a governor of our province where we implemented projects. Now, to answer your questions directly with respect to that, sorry huling nagbaha ng matindi sa lalawigan ng Sorsogon, sisang pa. Taong 1987. So, excuse me, nagbabahaman sa amin, nakita namin yung dahilan, masyado nang mababaw yung ilog, so dinredging namin, hindi flood control, at no expense to government, gamit lamang ang equipment ng probinsya, nawala din agad yung baha na naranasan namin kapag malakas ang buhos ng ulan nung nagdaang Oktubre.
Sir, hindi nabanggit yung online gambling sa SONA ni President. Missed opportunity ba yun? Narinig ko yung komentaryo ng iba. Alam mo, sa dami ng mambabatas, may kanya-kanya tayong advocacy ang gusto nating mapakinggan sa SONA ng Presidente. Gusto ba natin 3 oras yung SONA ng Presidente? Ulitin ko, minabuti ng Pangulo, natutukan lamang yung social services. Yun ang tila-tila tema ng kanyang talumpati. Hindi ba? Siguro may ibang pagkakataon na pwedeng matalakay pa ng Pangulong yan. Pero hindi siya missed opportunity because every time the President has an interview, media can always ask him about his position on that. So, siguro may nabuti lang niya na i-focus yung kanyang SONA dun sa mga bagay na yun. Imbis na sa banggitin pa, parang chapsuy, yung bagay na yun. Sir, isa pa sa ipopropose nyo sa LEDAC na maging priority bill, ang ng priority tungkol dun na sa online gambling? Pag-uusapan namin, hindi ako isa sa mga author nun, so dapat yung mga author ang magpanukala nun at pag-uusapan namin mamaya yun. But again, LEDAC is composed of both the House, the Senate, and the Executive. So, kung masasama man siya sa listahang ipaglalaban ng Senado, yon ay pagpapasyan nung 3 ahensyang yon, the Executive Branch, Congress, and the Senate. But if that is the decision of the Senate, yun ang isusulong ko namin na mga miyembro ng LEDAC doon sa mga priority measures. SP, doon lang po sa sagot niyo kay Mayan. Kung binanggit niyo po na ang tagal na nung huling nagbaha sa Sorsogon, so doon po sa mga amendments, wala pong flood mitigation programs doon sa... Kung nandun ka pa, sige ha, hindi porkit Sorsogon, akin yon. Hindi porkit Bulacan kay Senator Villanueva yon. Hindi porkit tiga doon ng isang mambabatas, lahat na ng pondo ron ay sa kanya. Ulitin ko, sino bang nagsabi niyan? That is a mere insinuation. Again, bahagi ng ika nga, PR job, PR campaign. So, hindi automatic yon. At huwag mong isipin o sabihin na automatic din yun. Dahil hindi ganun yun. So, sa Metro Manila ba, lahat ng proyekto sa Maynila, automatic, sino mayari? Di ba pinapasira nga ni Isko yung mga pinapagawa na iba? So, sino mayari? Mayor, Governor, Congressman, o yung Senador ng taga Maynila? Nako, yari. Hindi nyo naman pwedeng sabihin agad na porkit... Nako, yari yung ano na yun. Yari yung reporter. Nabaon sa kinauupuan niya. Ang kukupsyo kasi dyan eh. Kanya na lahat? Hindi naman niya tatama yun. That is why, especially in the case of Senator Villanueva, it's so unfair to say that, to allege or even insinuate na lahat yun ay kanya. Hindi naman tama yun. That is an unfair accusation and an unfair insinuation to make. And sir, with due respect lang din po, yung pork barrel scam cases, it all stem from anonymous sources ng PDI. Ano? Sir, yung pork barrel scam cases also came from anonymous sources, reports, media reports, actually from expose ng PDI. Ikaw naman ang layo na nilukso mo. Yung pork barrel scam cases, sorry, may whistleblower. May witness yun, at may nagsasalita at nag-aakusa. It first started as anonymous stories lang. Pinaglalaban pa talaga yan. Yes, what else? Pero sir, may info ka kung sino yung behind dun sa PR job against you? At the right time, when we have already sufficient sources, sufficient basis, we might name that person. Pero sa tagal ko kasi sa politika, parang kasama na lang yun eh. Pero sabi niyo, SP from Kamara. Ano? Galing Kamara, sabi niyo po kanina. Malamang. Congressman. Malamang, yun ang direksyong tinuturo ng mga sources namin. Are you considering legal action? I've never done that. In my 27 years in government, this is not the first time I'm being accused of something. And then sir, ano yung iba pang mga proposed bill na isusulong nyo para makatugon dun sa mga promises ni PBBM sa kanyang SONA kahapon? Aside dun sa... I think that most should come from the administration. Actually, kung may isang inaantabayanan sana ako, ano yung mga panukalang batas na hihilingin niya? Isa lang ang
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!